Sa isang artikulo, iniulat ng New York Times ang pag-usbong demano ng ISIS sa Pilipinas. Ito'y sa kabila ng unti-unting pagkatalo ng grupo sa Middle East. Kung pagbabasehan ang mga intelligence report na nakalap ng isang grupo sa Pilipinas, halos 100 foreign terrorist daw ang nasa bansa ngayon. Pero ang militar hindi naniniwalang nagiging sentro ng aktibidad ng ISIS ang Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si June Veneracion. June? Jessica, magdadalawang taon na mula na mangyari yung Marawi Siege pero hindi pa rin talaga masasabing tapos na ang problema ng terorismo dito sa ating bansa. At may mga seringang ng pambobomba na nangyari sa bahagi ng Mindanao itong mga nakalipas na buwan na ayon sa isang security analyst, Jessica, ay utos daw ng international terrorist group na ISIS. Pagkatapos ng giyera sa Marawi noong October 2017, 5 magkakadikit na pambobomba ang yumanig sa Mindanao, ang pinakamarami sa buong Southeast Asia ayon sa isang veteranong security analyst. Kabilang narito ang 2 suicide bombing, una sa Lamitan, Basila noong Hulyo 2018 at ang pagpapasabog sa Holo Cathedral, Enero ng taong ito. Ito ang unang beses na nagkaroon ng mga suicide bombing sa Pilipinas, pag-amin ng militar. Lahat ng pambobomba may kinalaman daw ang ISIS, sabi ni Professor Romel Banlawi, isang security analyst. Not only sanctioned, but I consider that as ISIS-directed attacks. Sa report ng New York Times, inilatag nito kung paano umuusbong ang ISIS sa Pilipinas habang lumiliit ang teritoryo nito sa Iraq at Syria. Base sa iba't ibang intelligence report na nakalap ng research group ni Banlawi, halos 100 foreign terrorist fighters ang nasa bansa ngayon. Karamihan, mga Indonesian. Nakalubog sila sa iba't ibang local terrorist group gaya ng Abu Sayyaf sa Sulu at Basilan, Abu Dar Group sa Lanao del Sur, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Ansar Khalifa Islamiyah. They are different groups but united under the banner of a single flag called the Black Flag of ISIS. Babala ni Banlawi na ang Abu Sayyaf Group sa Basilan sa pamumuno ni Furuji Indama ay nagpaplano na namang magsagawa ng suicide bombing. Batay daw ito sa A1 information na kanyang nakuha. Most likely either in Basilan or in Zamboanga City. To be carried out either by foreign terrorist fighters or local terrorist groups. Isang mataas na opisyal na ayaw magpabanggit ng pangalan at isa pang intelligence official ang nagkumpirmang matagal na nilang alam ang planong suicide bombing. Matagal na rin daw nila itong pinaghahandaan para mapigilan. Pero hindi naniniwala ang militar na nagiging sentro na ngayon ang aktibidad ng ISIS ang Pilipinas. Mangilan-ngilan lang daw ang mga nakakapasok na banyagang terorista. There is no influx. Kasi pag sinabing influx, maramihan. Hindi naman paisa-isa, padala-dalawa ang nakikita natin. Wala ring tigil ang paghahabol ng armed forces sa mga kalaban. Kahapon ng hapon, nakasagupa ng militar ang Mauti ISIS sa Pagayawan, Lanao del Sur. 2 terorista ang napatay habang 1 sundalo naman ang sugatan. Meron ding mga kusang sumusuko. Mula January 1 ng taong ito hanggang March 7, 36 na ang mga sumukong miyembro ng Abu Sayyaf, BIFF at Mauti Group. Medyo hirap sila in terms of logistics, hirap sila in terms of support galing sa mga tao. Jessica, pinabulaan na ng AFP Western Mindanao Command na nasa 100 na yung sinasabing foreign terrorist fighters na nasa bahagi ng Mindanao. Bagamat hindi sila makapagbigay ng bilang o kahit man lang estimate na sinasabi ng AFP Western Mindanao Command, ay handful lang daw yung bilang ng mga foreign fighters na nasa Mindanao. Jessica. Okay, so June, overall ba ang sinasabi ng armed forces hindi dapat ikabahala ito? It's just an article in the New York Times dahil mas alam nila ang mga nangyayari dun sa lugar kung saan di umano nag-ooperate itong ISIS like Basilan and Sulu. Yan yung bottom line na sinasabi ng AFP, Jessica, no? Kasi nakakakuha sila ng mga information mula mismo doon sa kanilang mga ground commanders, sa kanilang mga intelligence field officers na sinasabi nila, dwindling na nga daw yung number ng mga local at saka yung mga foreign fighters na nasa Mindanao. Pero hindi pa rin pwedeng
pagsawalang bahala, Jessica, kasi ang nagiging problema ngayon, nag-iba yung dimension nitong labanan, naging urban at saka yung unconventional, yung mga bombing na ginagawa nila. At isa pa sa nakakatakot, Jessica, itong nagkaroon na tayo ng mga kauna-unang pagkakataon tumama o nag-umatake yung mga tinasabing suicide bombing sa bahagi ng Basilan, yung una, at sinundan pa yung suicide bombing sa Hulo Cathedral na ina-acknowledge naman ng Armed Forces of the Philippines, Jessica. Okay, in the meantime, June, no, mula nung nangyari yung twin bombing sa Cathedral ng Hulo, hindi na natin nabalitaan pa kung may update kung sino itong mga suicide bomber na ito. Alam lang natin, sinabi nila huli, sinabi ng Armed Forces, mga foreigner, Indonesian. Pero from that time on, wala nang iba pang nalaman, lalo na siguro kung may development ba, mahuhuli na ba itong mga may kagagawan itong bombings na ito? Alam ko, Jessica, yung mga natitirang bahagi ng mga katawan na na-recover dun sa pinangyarihan ng pagsabog ay sinailalim yun sa DNA test para ma-establish nga kung kani-kaninong mga katawan yung mga yon. Pero ang narinig natin mga impormasyon mula sa militar nung kasagsagan itong kwento na ito ay Indonesian couple daw yung nagsagawa ng suicide bombing na yun, isang babae at isang lalaki, Jessica. So yun yung nakuha natin at may mga na-identify na rin sa mga sinasabing culprits na posibleng may kinalaman doon sa pambobomba na yun sa Hulo Cathedral. Pero habang yun ay lumalabas yung mga impormasyon na yun, ay patuloy naman silang naghalugad doon sa mga bahagi ng Hulo para mahanap pa yung mga ibang posibleng may kinalaman sa pambobomba. At hindi lang yun, yung mga susunod pang isasagawang pambobomba kung meron mang pinaplano yung mga extremist na yun, Jessica. Ang nakaka-concern kasi, June, no, I think binanggit din dyan sa New York Times article na yan, may Moroccan pa pala na mga nakakapasok na. At naalala mo yung nangyari sa Marawi, di ba yung mga unang lumusob dun sa syudad, mga foreigner din. So mukhang may kredibilidad itong ganitong mga development, no, na mga foreigner ang namumuno na o nangunguna sa pagsasagawa ng mga operations ng mga terorista sa bandang yan ng Mindanao. June. Doon particular, Jessica, sa suicide bombing, doon nababahala yung armed forces dahil alam nila, hindi naman sa ina-underestimate na lang kakayahan nung mga local terrorists, Jessica, no? Pero ang sinasabi nila, wala sa kultura ng mga Pilipino na magsagawa ng ganyang klaseng pambobomba. Kaya ang nakikita nilang pwedeng gumawa lang yan ay yung mga foreign terrorists. Yung Moroccan, Jessica, alam ko, una lumabas din yung information na yan, yung sa Lamitan, Basilan, yung sa isang checkpoint na yon, ang initial na information doon ay isang Moroccan yung nagsagawa nung suicide bombing na yun. At tama ka, kung babalikan pa rin natin, yung nangyari sa Marawi ay marami ding mga foreign fighters ang na-confirm naman talagang nasa frontline ng mga panahon na yon, hindi lang doon sa mga nakatawan na nakuha, Jessica, pero sa mismong mga sundalo na nasa frontline, na mismong nakakita sa kanila na talagang harapan, nakikipaglabanan doon sa mga tropa ng pamahalaan talagang binuhos doon sa area na yon. Yon talagang hindi pwedeng i-deny yon. At saka nagkaroon naman talaga sila ng pagkakataon na pumasok sa Marawi noong time na yon dahil sinasabing may religious gathering. At yun yung talagang opportunity noong time na yon before yung Marawi siege na makapasok yung mga foreign fighters, makapasok yung mga foreign terrorists sa lungsod ng Marawi, Jessica. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.